Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Tulaan 800 million pesos nga housing assistance atol sa bagyong Odette gikan sa NHA gibalik sa National Treasury. Kanhi Gobernador Garcia adunay pagdepensa. Track oval sa Cebu City Sports Complex magpabiling abli bisan pa man og adunay pagpangliki. Controversial nga contractor nga si Sara Diskaya posibleng i-cite in contempt sa Senado. Anak sa barangay kapitan nadakpan sa PDS-7. Ang mong dinakpan usa di ay kapinangitang high value target. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, dulan 800 milyones ka pesos nga pundo alang sa benepisyaryo sa bagyong Odette sa probinsya sa Sugbo gibalik sa nasudnon gibalik sa National Housing Authority ngadto sa National Treasury. Ang direktor sa Region 7 ni pasabot nga ang hinungdan sa pagbalik sa pundo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gikumpirmar ni Engineer Jude Hontilio, ang direktor sa National Housing Authority sa Rehiyon 7, nga moabot sa 712 milyones pesos ang pondo nga nabalik nila sa National Treasury. Ang maong pondo alang unta sa mga biktima sa bagyong Odette sa probinsya sa Sugbo. Matud ni Hontilio nga gibalik nila ang pondo human mapakya sa pag-implementar tungod wala magkasabot sa kanhi administrasyon ni Gobernador Gwen Garcia sa paagi sa paghatag ug wala magkatugma ang lista. Negotiations are going back and forth nga kanang ni-request ang province nga i-download na lang aron kami nalay pro-rate na lang. Kung pila mong lista, moy among tagaan. Dili na exactly 10,000 suma sa among program per person kay ikatag naman sa tanan. So that's the gist sa kanang negotiation. Eventually, wa mo sugot among general manager nga inatuon na ang province mo sana implement until gibalik na lang sa National Treasury. Gidugang niya nga ang listahan sa mga benepisaryo base sa Office of the Civil Defense gikan sa mga lokal nga kagamhanan. Sa ilang lista, moabot lang sa kapin 72,000 ka mga individual ang benepisaryo. Apan sa lista sa probinsya, moabot sa 350,000 ka individual. Matud ni Hontilio nga gusto sa probinsya nga ipaapod-apod kini sa tanan og minusan ang kantidad nga wala usab gitugtan sa NHA Central Office. Sa iyang bahin, gipasabot ni kanhi Gobernador Gwen Garcia nga tumong nila nga mahatagan og maangay ang tanang mga apektado. Matud sa gobernador nga gilikayan nila ang kagubot nga mahitabo tungod sa dili makadawat. Dugang paniini nga ang basol nga mahitabo ngadto sa mga opisyal. Gipasabot usab sa gobernador nga ang ilang pagsugyot nga i-download ang budget ngadto sa Dasig Guard sa probinsya sa Sugbo aron masiguro nga magamit kini sa sakto sa mga benepisaryo. Kumusta na mudagan ang mga dili makadawat? Di maproblema po ang mga board members. He is being mentally dishonest. Kanang 712, we will welcome that basta ang tanan makadawat. Atong inaog ang amount to 2005 or whatever, let's enter into another MOA. Kay total, we will give you all the proper documentation na dawat yun. And
we will use the Dasig Sugbo card. We will not give cash. Kaya ang mahitabo na pud ana, usik-usikan lang kwartas gobyerno. Sa Dasig Sugbo Card, ang benepisaryo makagamit ni ini ngadto lang sa mga hardware pagpalit og gamit sa parimay o grocery store pagpalit og pagkaon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Rubberized track oval sa Cebu City Sports Complex magpabiling abli bisan pa man sa mga pagpangguba niini. Matod sa mayor nga substandard nga materyales ang gigamit sa dihang giayo kini sa miaging tuig. Ang kasiran hato ni Gian Navarro. Nagpabiling normal ang kasikas sa Cebu City Sports Complex bisan pa man sa kabalakang naangkon sa katawhan tungod sa naguba na sab nga rubberized track oval. Na yung mga nanagan sa oval bisan pa man og halos nang liki na og nangaguba na ang pipila ka bahin niini. Adunay ubang portion sa oval nga nangaburot na og kuya usab nga mapaksit og samot. Sama na lang ning usa ka triathlete sa taga Cebu City diin, igo lang siyang mulihay sa mga nangapanit na nga bahin sa oval. Gikabalak aniya ang uban pang mga managanay og mga nagpasingot sa sports complex tuod kay posible silang makasugat og mga aksidente kuno galing di sila magbantay. Possible jud malikay na lang gid kay kuan man, pero okay ra kay gibutangan nila og cones ba para caution lang sa mga runners ug mga kuan athletes. Pero hassle kayo no ni mga nangaguba na. Hassle jud sir. Kay wala man sila in oval magamit diri. Isusi ni Mayor Nestor Archival ang mismong track oval sayo sa buntag kuyog ang mga nagdumala sa Cebu City Sports Complex. Nakita niyang substandard ang gigamit nga materyales sa dihang giayo among oval sa miaging tuig. Magpabilin unang abli sa katawhan ang rubberized track oval samtang gipangitaan og alternatibong pagi aron kini masulbad. Okay, akong ipatanaw kung number one, ang contractor naka-deliver ba og 100% niya nag-accept ba ni sa atong mga otoridad nga angay mo accept katulo na bayaran na ba? Now, kung nabayaran na, tanaw na to kung naa ba sila ay warranty. But I think maragdugay naman posibilidad ani wala na. Mga si Archival og report gikan sa mga nagdumala sa Cebu City Sports Complex ug City Engineering Office bahin sa sitwasyon sa rubberized oval. Gitambagan hinuon sa tagtungod sa sports complex ang katawhan nga magbantay sa mga traffic cones sa palibot aron makalikay sa mga nangaguba nga rubber ug di maaksidente. Yang ko ni Archival nga lisod na kung ipaubos sa sab sa laing repair ang rubberized track oval tungod sa gingong nagagamay na nga budget sa syudad. Apan, aduna sila himong long-term plans aron dili na mosamot pa ang mong problema. Ang akong kuyawan sa mga kauban na nato na kauban diri nga naay madisgrasya. In fact, na ang nakuno na disgrasya pero okay lang dili kayo siya grabe. Grabe. CCTN News. Gipahunong una ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang 154 ka mga infrastructure projects sa lalawigan aron ipaubos sa halapad nga pakuting pagsusi o audit. Gipatuman ang mando gikan ni Baricuatro niadto Agosto 22 din apektado ang mga ongoing projects sa probinsya. Gilangkuban kini sa 140 ka mga proyekto sa Construction Division ug 14 gikan sa Waterworks Division. Gitinguha sa himuong lakang ni Baricuatro nga istrikto ang pagpatuman sa audit requirements sa gobyerno ug uban pang mga procurement laws. Matod sa Provincial Engineering Head nga si Hector Hamura nga gitahasan sila ni Baricuatro sa pag-issue og formal written notice ngadto sa tanan nga mga kontraktor bahin sa suspension order ug ang iyang rason. Gipaybalo sa Kongreso nga naa sa Estados Unidos si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co aron magpatambal. Matod ni House Spokesperson Princess Abante nga adunay mga travel documents ang maong kongresista apan wala siya masayod kung kanus-aman epektibo ang maong travel authority. Nasayran nga wala gyud nagpakita si Co atol sa pagbukas sa session sa Kongreso ni adtong Hulyo 28 tungod sa gihambing balatian. Na masangil sina votas Representative Toby Chanco nga niduso og insertion si Co alang sa binilyon nga infrastructure project sa 2025 national budget. Nihimo usab og buwag nga investigasyon ng Kongreso bahin sa mga questionableng flood control projects sa nasud.
Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office andam nga mutabang sa mga emergency karong nga bare months. Gipahimangnuan nila ang publiko nga musunod sa mando sa LGU panahon nga adunay bati nga lakat sa panahon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipangandaman sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang posibleng epekto sa mga bating lakat sa panahon nga maigo karong bare months. Gani sa report gikan sa Pag-asa, moabot sa 7 hangtod 15 ka mga bagyo kon tropical cyclones ang musulod sa Philippine Area of Responsibility karong Septembre hangtod Pebrero sa sunod tuig. Mong gipahimangnuan sa PDRRMO ang katawhan nga lauman ang posibleng mga pagbaha o pagdahili sa yuta kung ugaling maigo man sa Sugbo ang musunod pang mga bagyo. Matod sa hepe nilang si Dennis Pastor, nga andam hinuon sila ug ang mga local DRRMO sa kalungsuran aron pagtubag sa bisan unsang dinali ang tabang sa palibot. They're prepared. Especially in mga dagko ng mga component cities, they're prepared. And also the municipalities. Aron masiguro ang kaandam, gipaubos sa training ang mga local DRRMO staff sa pagresponde sa matag pagbaha, landslide ug uban pa. Sa nanglabing mga semana, napahigayon sila og risk assessment and needs analysis training workshop sa kalungsuran. Gipasabot nila ang kamaynungdanon sa pagsalbar sa kinabuhi taliwa sa bating lakat sa panahon. Scheduled physical fitness test. So, kinahanglan I should be assured that these responders are physically fit, no? And before sending them to a response event. So, muna sa sigitag training. Naimangno sa Cebu PDRRMO nga to sa publiko nga mao ang pagtuman sa tanang precautionary measures gikan sa LGU ug sa barangay sama na lang sa preventive evacuation nga may sagad buhaton sa mga disaster offices aron magpabiling luwas ang tanan. So we always obey the advisories sa atong local government units and our local LDRMOs down to the barangays. Kung na yung advisories of flooding or a landslide, dapat mo tuo ang atong katawhan, atong mga audience, ang atong mga constituents sa barangay to follow these advisories. CCTN News. Kapin sa 400 ka mga wanted persons nga dakpan sa kapulisan sa Central Visayas samtang moabot usab sa 157 ka armas ang ilang nasakmit sulod lang sa tibok buwan sa Agosto. Police Regional Office 7 mipasalig nga pakusgan pa ang ilang kampanya batok kriminalidad. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Maabot sa 415 ka mga wanted persons sa nagadakpan sa Police Regional Office 7 atol sa 420 ka operasyon sa talang unit sa kapulisan sa Tibok Agosto 2025. Sa maong nga gidikanon nubinta niini giilang nga mga most wanted persons samtang 325 ang mga ordinaryo nga gipangita sa balaod nga nagatubang og mga gagmay nga mga kaso. Sa datos sa ikipahibaw sa Pero 7 ang mga nabutang sa hanay sa most wanted mao kadto nga mga nagatubang og mga kasong murder, homicide, rape ug robbery samtang ang uban niini dunay kaso sa frustrated murder, theft o illegal nga drugas. Base sa gihatag nga kasayuran nga sa 26 nga nadakpan, giilang nga mga wanted persons sa regional level o 31 ang provincial level. Mato ni Police Brigadier General Rodrigo Manana, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga dako kini nga kalampusan sa kapulisan ang pagasikop sa mga pinangita sa balaod aron dili na kini makahimo pa og krimen. Nagpamatuod lang kini sa dedikasyon ug sakripisyo sa PRO7 aron masiguro nga aga mga akusado nga mitago sa kamot sa balaod mapanubag sa langga na himong krimen. Samtang moabot usab sa 157 ka mga armas ang ilang nasakmit sa tibok buwan sa Agosto. Sa maong mga armas nga nakuha 116 niini nasakmit atol sa gihimong police response. 21 pinasikat sa search warrant nga ginuwatan sa korte, 18 nakuha sa bypass o gaduha sa pagpatuman sa warrant of arrest. Gawas niini nakakuha usab sila og 385 ka mga explosive sama sa granada o guban pa nga naa na sa kustodiya sa PNP Ordnance Disposal Unit. Dugang sa Pero 7 nga dunay unom ka mga armas ang itahan sa buhatan sa kapulisan atol sa gihingusgan nga oplan katok nga programa sa PNP nga moadto sa mga balay nga dunay record nga ang armas wala ma-renew ang ilang lisensya. Sa maong kampanya nakadakop usab ang kapulisan og 92 ka mga tawo ug gipasakaan sa katapasan sa Republic Act 10591 kun illegal possession of firearms and ammunition. Arnold Bustamante, CCTN News. Musunod, kontrobersyal nga contractor nga si Sara Diskaya posibleng i-cite in contempt sa Senado. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asa tayo? May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer.
I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, kontraktor nga si Sara Diskaya posibleng itanggong sa Senado tungod sa gituoang pagpamakak sa nag-agi nga kunangagi nga mga hearing. Samtang hugaw-hugawan sa mga nagprotesta ang buhatan ni Diskaya sa Pasig City human naglagot sa giingong pagpangawkaw sa panudlanan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitun-ana ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang posibilidad nga ipasight in contempt ang kontrobersyal nga contractor nga si Sara Diskaya sa sunod nilang hearing. Mato ni Estrada nga dili katuuhan og sukwahay kaayo ang nahimong mga pamahayag ni Diskaya. Una mibutyag ang kontrobersyal nga contractor nga nagpasakop lang siya sa Alpha and Omega og nakadivest na siya sa ubang mga negosyo. Apan kadugayan, giangko ni Diskaya nga apil gihapon siya sa laing 8 ka mga construction companies nga gipanag-iya sa ilang pamilya. Gibutyag usab ni Estrada nga aduna siya ebidensya bahin sa giingong pagpaningil ni Diskaya og 40% nga advance kickback sa ubang opisyal sa Department of Public Works and Highways. Layo hinuon kini sa nahimong gibutyag sa ikaduhan lang hearing. Gitangtangan og lisensya sa Philippine Contractors Accreditation Board kon PICAB ang siyam ka mga kumpanya nga gipanag-iya ni Diskaya. Tungod kini sa gituohang pagpangawkaw sa panudlanan alang sa mga ghost flood control projects sa gobyerno. Samtang, may paigayon og protesta ang managlaing grupo at ubangan sa St. Gerard Construction sa Pasig City nga gipanag-iya ni Diskaya. Gispray nila ang gate diin, ilang gipasanginlan si Diskaya nga kawatan, kurap og hayan nga angaya mapriso. Gilabayan pa kini og lapok, dala na sa ilang kalagot human nasagmuyo sa gingong palpak nga flood control project. Matod sa grupong kalikasan nga gituyo nila ang mong protesta sa gitawag nilang flood control queen aron ipakita ang tumang kalagot gikan sa katawhan. Matod sa PNP nga walay permit ang grupong kalikasan og ang tagtungod sa kumpanya may mag-igo kung aduna bay manubag sa pagpanghugaw sa palibot dala na sa ilahang pagprotesta. Gian Navarro, CCTN News. Nahikawan gyud ang katawhan sa mga batakang serbisyo tungod lang hilabihang pagpangurap sa mga opisyal sa gobyerno. Kini nahimong paghulagway o pagpamalandong ni Tagbilaran Bishop Alberto Uy subay sa nagpadayong investigasyon sa mga ghost infrastructure projects. Suma pa sa Facebook post, maabot nga arsobispo sa Sugbo nga wala gyud na pahimuslan sa mga Pilipino ang serbisyong medikal ug maayong edukasyon tungod lang sa pagpangawkaw sa panudlanan. Dugang paniuy nga dili gyud magpakabuta bungol sa mga panghitabo maong angay maningil ang katawhan sa gipanghimo karon sa gobyerno. Samtang gikatakdang maabot sa Sugbo si Bishop Uy karong September 28 sa hapon ug mulingkod siya sa katungdanan isip bag-ong Cebu Archbishop karong September 30. Mga nanimuyo sa Sitio Pool, Barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu nahasol na sa pagbaha kagabi tungod sa pag-awa sa tubig gikan sa ilang drainage system. Ang mao nga hugaw nga tubig ito ang nagagikan sa mga establishmento nga nag-illegal tapping sa drainage system sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca.
Kini ang sitwasyon pasado alas 7 kagabi sa Sitio Pool, Barangay Bangkal sa Lapu-Lapu City. Kung diin bisan og way pag-uwan, apan ang mga residente sa mong dapit nakasinati og pagbaha tungod sa niawas nga mga waterways sa drainage. Usa sa mga apektadong residente mao si July Impik, kung diin sigon pa niya nga gawas sa pagbaha ang kabaho sa mong tubig hugaw mo'y nakahatag kanila og porwisyo. Nood lang, prangkap piso na tinupiso dyan ang baho. Lagi siya baho, ma'am, as in June. Kanang lapo, kanang usa, hindi ka kasabot. Sumapa ni Impik nga kini mo ay permerong higayon nga kini nahitabo. Gidugang usab niya nga sukad nga nahumana ang drainage system sa mong dapit, nakasinati na hinuon sila og mga pagbaha. Nalipay namin kay drainage. Pagkahuman, ala nang sa mga pagkahitabo nga nagbaha na. Ang among baha niabot na sa mong kwarto. First time sa mong kinabuhi, gibaha ang among boarding house. Kaganihang buntag, nahubas na ang mong baha apan sumapa sa mga residente nga nagpabilin pa ang baho ni ini. Sa social media post ni Congressman Junior Dahongchan, sumapa niya nga posibleng nagikan ang mga waterways sa mga establishmento nga nag-illegal tapping sa drainage system sa Dakbayan. Hinungdan nga nipahigayon og inspection ang mga sakop sa Solid Waste Management Office ngadto sa mga kabalayan ug mga establishmento. Mong i-check if nabay illegal tapping nga nahitabo. So, ang kanang area ma'am down to MRF pampadong dito Pool Bangkal sa amo gina-check karon. Kutob sa ilang makita nga nag-illegal tapping, isyuhan dayon kini nila og citation ticket. Wa ra hinuon sila'y nakita ang mga apektado mga residente nga nag-illegal tapping, apan usa sa ilang susihon mao ang mga dagkong establishmento duol sa mong lugar, ilabi na ang kadtong mga naisyuhan na kaniadto og citation ticket. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Aprobado na sa Konseho ang 40 million pesos nga flood mitigation project sa Dakbayan sa Sugbo. Giduso ni Konsehal Dave Tumulak ang resolusyon bahin niini aron gamiton sa pag-rehabilitate sa mga kasapaan karong natagamtaman pagbaha. Kuhaon ng maong pondo sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund o gitugutan na kini sa Disaster Council sa syudad. Daan ang misugyot ang Disaster Council nga ibalhin kon aming sa pondo gikan sa iyahang trust fund diadtong 2024 diin wala kini gigamit. Usa sa mga himuon sa city government ngadto sa kasapaan mao ang pagkubkob aron matarong na ang pag-awas sa tubig. Libuan ka mga individual ang nakapahimos sa gipahigayon nga People's Caravan sa National Housing Authority sa siyudad sa Sugbo. Nagkadaiyang ahensya sa gobyerno ang misalmot sa mao nga kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Moabot sa kapin 1,500 ka benepisaryo sa resettlement site sa National Housing Authority ang nakapahimo sa People's Caravan 2025 nga gipahigayon sa Mandawi City Sports Complex kaganinang buntag. Ang maong kalihukan programa sa NHA sa pagpakigalayon sa nagkadayang ahensya sa gobyerno o pribadong sektor o organisasyon. Lakip sa mga libreng serbisyong gitanyag, mao ang employment assistance, health and wellness, education support, legal assistance, tabang sa pagproseso sa mga dokumento o uban pa. Ang mga ahensyang misalmot naglakip sa Department of Labor and Employment, Philippine Statistics Authority, Department of Health, National Bureau of Investigation, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, Land Transportation Office, TESDA ug uban pa. Aduna sab ang Public Employment Services Office ug Mandawi City Health Office. On the ground, din amo lakaw mong beneficiary ngadto sa mga kada ahensya para makatabang nila. One place, one stop shop para sa atong mga NHA beneficiaries. Unang gipatuman ang caravan sa rehiyon miaging tuig sa San Remigio o karon sa syudad sa Mandawi. Pinili lang ang benepisaryo. Sa Mandawi moabot sa 800 ka individual, samtang sa syudad sa Sugbo moabot sa 700. Nami mga interesa na dapili mi. Among gi-survey, naman gyud tay mga di mo gyud to maserbisyohan tanan. So pili lang mi. Ang mga individual mao ang benepisaryo sa housing project sa National Housing Authority. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod, anak sa kanhi barangay kapitan sa Dakbayan sa Sugbo, nadakpan sa PDS 7. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. This is all love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family. Praising the Lord. Jesus Christ, praise the Lord. And we are one. Let it come to me. Our heart is wanting, sharing. Happiness and understanding, unity and peace in the name of the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. This is our love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family. Praising the Lord. Hallelujah. Jesus Christ, praise the Lord. Together we are one. And every time to thee. Our God is loving and sharing. Happiness and understanding. Unity and peace in the name of the Lord. Praise the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. 1, 2, 3, 4. Pray for me, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong palayong isuway at taganong katinawan pinaagid ni Maong Tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more.
saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put him down. Since I kiss me, love you lips so wide, the things that bothers me is living like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo, sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karoon ha, kinsa! Kung sa'y buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nalalado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, anak sa barangay kapitan sa Dakbayan sa Sugbo napusasan sa PDEA 7. Atol kini sa ilang gipahigayon nga bypass operation. Ang mao nga dinakpan unang gitarget sa kapulisan niadtong 2022 apan nakadagan og misulod sa buwangan sa barangay Tihiro. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Anak sa kapitan sa usa sa mga barangay sa Dakbayan Sugbo ang nadakpan sa gilusad nga bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 alas 2:30 kagahapon sa hapon sa Benedicto Street, Barangay Tihiro sa sudad sa Sugbo. Ang suspitsado giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias June, 45 anyos, anak sa kapitan ug kasamtangan nga driver sa sakyanan sa Barangay Careta sa Dakbayan sa Sugbo. Nasakmit gikan kaniya ang 5 ka pakete sa gituang shabu nga motimbang sa 250 gramos nga dunay estimated average market value nga 1.7 million pesos. Lakip na ang bypass
money ug ubang ebidensya. Ang mga nakuhang ebidensya giduso na dayon sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, usa ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ug validation ang mga suspitsado nga si June. Human makuha ang tanang impormasyon nga mamaligya kinig illegal nga drugas. Gingon makamaligya kinig usa ka kilo matag semana gikan sa supplier. Na ay nakahatag og information nato kung asa siya na-locate, yung current nga location, and i-validate ni sa PDEA and sa PNP, maong na-appear siya sa ato ang original target list. And na additional validation, case build-up, mga around 1 month that led to the operation yesterday. Nakaan na usab ni og kasong illegal nga drugas netong 2022 apan wala ni badakpi human makadagan sulod sa buwangan sa Tehero sa gilusad nga anti-illegal drug operation sa kapulisan. Kasamtangan nga gibalhog sa selda sa PDEA 7 ang mao nga suspitsado og giandaman na kinig kasong kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165. Dugang ni Alcantara nga kasagaran nga suki ug customer ni alias June nagkalain-lain lang sa tibuok syudad sa Sugbo ug magkita lang sila sa usa ka lugar aron didto ihatag ang gipalit nga shabu. Ang iyang mga kana pagsuki niya ba palit sa iya from lahi-lahi gid nga lugar, dili lang Metro Cebu niya. Ang ilahaan ni is kana sabot-sabot kung asa ihatod. Tungod kay anak sa kapitan ang mga suspek, tud-an pa karon sa PDEA kung unsay mamahimong tulubagon sa amahan niini. Lakip na ang barangay ilabina nga nagtrabaho kini isip driver. Tanaw na nato sir. Isa na sa instruction ni RD atong tanawon kung unsay tulubagon sa iyahang ginikanan ani or sa barangay kay kuan man siya good, employed siya as a barangay driver. So kana isa na sa atong tanaw. Una na nga mipasangil ang amahan sa suspitsado nga kapitan kag giplantiran og ebidensya ang iyang anak ug walay kamatuoran nga usa kini ka drug pusher. Arnold Bustamante, CCTV News. Lalaki na angol human kalit nga gidunggab sa makadagang higayon sa usa ka 36 anyos nga hubog sa barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu kagabi. Nasuta sa kapulisan nga personal nga panagbangi mao'y hinungdan sa krimen. Ang kasayran ni hato ni Crystal Joy Pelerca. Nadangat sa tambalanan ang usa ka 21 anyos nga lalaki. Human kini gidunggab sa makadagang higayon sa usa ka hubog pasado alas 9:30 kagabi sa Purok Thunder, Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Ang biktima residente raw sab sa Purok Thunder, samtang ang suspect usa ka 36 anyos nga lalaki nga residente sa Radar, Barangay Babag. Mato ni Police Major Felix Cleopas III, ang hepe sa Police Station 3, nga personal grudge mo'y hinungdan sa mong insidente. As per account sa ato ang victim, nag-interview sa ato ang investigator niya. A year ago na nagkunoy mga insidente na ito po sa Ilangga. So, panagbangi. Ang suspect ni abot sa nahisgotang lugar nga hubog ug kalit nga gidunggab ang biktima gamit ang dalang kutsilyo. So matunggulan na muta na diretso niya ko na iyang gidunggab. Inaalang sila yung mga naglalis lang na ikuan. So nagbi siya ka ng pagdumot ng Ang 21 anyos nakaangkon og 5 kasama dinunggaban apan ang wala nga bukton og paa niini mo'y nagrabihan. Sa pagresponde sa kapulisan, wa na nila maabti ang suspect, mong nagpahigayon sila og hot pursuit operation ug malampuson nilang nasikop ang 36 anyos pasado alas 11 kagabi. Sa pagkakaron, padayon pang nagpaalim sa tambalanan ang biktima. Samtang karong adlaw, gikatakdang pasakaan og kasong physical injury ang suspect. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.